2 Timothy chapter 3 verses 13 and 14. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Ang pamagat po ng ating mensahe, ng ating devotion ngayong umaga, but continue thou. But continue thou. Yung pong ating pamagat, ay para siyang hindi kumpleto. Tama lang yan kapagkat para magiging curious yung mga makikinig. But continue daw. So, inilagay po natin isinama natin yung but. Okay? Dahil mga kapatid, may mga negative na mga bagay na parang laging humahatak sa atin, pumipigil sa atin para magpatuloy. Hindi ko ba? Dumating na po ba sa buhay natin, mga kapatid, sa ating spiritual life na may mga bagay na nakaka-discourage sa ating buhay, mga kapatid? No? We used to very active sa church, right? And then, may mga sitwasyon sa ating pamilya, may mga sitwasyon sa ating simbahang inaatinan. Sa una, mga kapatid, ay parang hindi na kayo magkakahiwalay. Sobrang sweet ng inyong fellowship, ang saya-saya pag kayo magkakasama. Tapos bigla na lang may mangyayaring hindi po parang bubulaga sa iyo pong sitwasyon. At parang nanghihina ka na spiritually, parang wala ka ng ganang makinig. And then, ang mangyayari, mga kapatid, ay lilimitahan mo na ang sarili mo una sa pakikinig. Unti-unti kang maagwat ng kaunti para hindi masyadong halata. Pero alam ng Diyos sa puso mo na ikaw ay wala ng gana. Okay? Pero mga kapatid, may mga bagay po na dapat tayo yung ma-realize. Okay? Lalo na po, mga kapatid, ang mga bagay na makalangit, mga bagay na spiritual. Alam natin na hindi na matitigil kailanman ang spiritual blessing na matatanggap po natin, which is natanggap na po natin, pero yung ito pong realization na ito, bawat araw, day by day, mga kapatid, ito po ay tuloy-tuloy hanggang dun sa langit. No? Sabi po ng Philippians 1:6, mga kapatid, He hath begun a good work in you, shall perform it, okay, until the day of Christ. So, ibig sabihin pa, ikaw ay Kristiyano na, mga kapatid, may mga bagay na nasimulan, no? Na whether you like it or not, whether you participate or not, it will continue. Kagaya po ng ating spiritual blessing na talaga pong makakamtan natin, makikita po natin ng face-to-face yung spiritual blessings na yon na sa heavenly places na hinihanda sa atin ng Panginoon. Ayan po ay naka-reserve, mga kapatid, since tayo po ay naligtas. So ngayong umaga, mga kapatid, ikaw ba ay nasa kalagayan ngayon na medyo nawawalan ng gana? Ano ang mga reasons? Okay? Maaaring ako rin mismo ang reason, ako yung preacher mismo ang reason. Minsan, yung pong ibang tao, minsan yung kamag-anak mo mismo, minsan yung asawa mo mismo, minsan yung mga anak mo. Okay? Ano ang mga reasons bakit parang ayaw mo nang magpatuloy sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon? Maaaring sabihin mo na, Pastor, hindi naman ako nagtitigil sa gawain ng Panginoon. Andito pa rin ako. Kaya lang ay maiiba ang focus ko pagdating sa gawain ng Panginoon. So, you please think again. Think again. Dahil ang mga bagay na nasa sa atin ngayon ay, kung papasinin po natin, ay bunga ng ating panalangin dati. Okay? Bunga ng ating panalangin. At kung bunga yun ng ating panalangin, naniniwala ako, mga kapatid, na mayroong tinuturo ang Diyos sa atin po. At naniniwala din ako, mga kapatid, na sinasabi po ng 1 Corinthians 15:58 na
always abounding. See to it na yung atin pong, sabihin natin, Pastor, parang madadivert yung aking focus, pero hindi ako mawawala sa gawain. But see to it, mga kapatid, na always abounding, amen, in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain. Amen? 1 Corinthians chapter 15, verse 58. So, see to it na kung meron mang pagbabago sa ating paglilingkod, see to it na yun po ay pataas. Amen? Paangat po siya. Abounding. Hindi po siya derailing, mga kapatid, or diminishing. Okay po, mga kapatid? Ay sabi ni Apostle Paul, continue daw. Continue daw. Okay? So mga kapatid, hinahamon ko po kayo sa umagang ito, sa biyaya ng Panginoon na alamin kung saan ka nilagay ng Panginoon. Alamin kung saan kang involved na ministry ngayon. At kung alam mo na iyan ay perfect will of God na nandyan ka, mga kapatid, continue. Amen? Continue. Huwag kang manlamig. Kung nakikinig ka na sa online dito, mga kapatid, at nabibless ka naman, at maraming mga sitwasyon sa buhay mo na parang nakaka-discourage, wag kang titigil, ano? But continue. Okay? So, mga kapatid, yan po yung ating introduction ngayong umaga na sana po'y ma-set yung ating mind, yung ating heart dito po sa mga verses na aking ibibigay upang mga kapatid, tayo po ay tunay na makapag-continue. One of the hardest things in Christian life is not how to start. Okay? Sa totoo lang, mga kapatid, ang daling magsimula eh. Di ba? Ang daling magsimula. Kaya nga nauso yung salitang ningas kugon. Bakit? Ang ningas kugon kasi, ang kugon kasi, mga kapatid, yung damo, no? Pag natuyo po yan, at nasubukan mong tapunan ng katol, tapunan, mga kapatid, ng upos ng sigarilyo, tapunan mo ng kahit maliit na apoy lang. Once na yan po'y nasindihan, napakabilis po niyan, mga kapatid. Napakabilis po niyan. Okay? Pag sinabing ningas kugon, ang bilis niyang lumiyab, pero pag wala na siyang kakaining, yung apoy wala na kakaining dayami or tuyong bahagi ng kugon, bigla rin naman siyang mawawala. So, mga kapatid, maraming tao ang ganun. Madaling magsimula, pero ang mahirap yung pag nasa kalagitnaan ka na. Yung pakiramdam mo hindi masyadong fruitful o productive yung iyong natahak. Ayaw mo na sanang tumuloy. Okay? Many are excited at the beginning. Totoo po yan. Faithful for a reason. Amen? Loud in testimony at the start. But they stop pursuing. Stop growing. Stop standing. Paul writes Timothy in dark days. Kung mapapansin natin, mga kapatid, talagang darkest day na itong sa ating panahon ngayon. Nag-prophesy ang ating apostle Paul na in the latter times, okay? Perilous times, okay? In the latter days, perilous times shall come, alright? So, apostasy is increasing. Okay? Kung may apostasya sa panahon ni Apostol Pablo, mas matindi ngayon ang apostasy. Deception is spreading. Yan po yung dinidiscuss ni Brother Lester hapon, mga kapatid, no? Talaga pong kung di tayo mag-iingat, mga kapatid, sa daming available ngayon ng pangangaral ng Word of God dito po sa social media. Pag di po tayo nag-iingat, nako, mga kapatid, lalo na ang ganda po nung tinalakay ni Brother Lester kahapon na sa text po niya sa 2 Kings ay talagang 1 Kings ba yun o 2 Kings? Paano hindi ka maniniwala? Propeta din yung nagsabi. Ito ang sabi ng Panginoon. Pero may narinig siya na ito yung bilin ng Diyos sa akin. Ito yung pinagagawa sa akin ng Diyos. When all of a sudden, doon sa kaligitnaan ng iyong paglilingkod sa Panginoon, bigla kang may encounter na tao at magsasabi sa iyo na, ako'y lingkod din ng Panginoon. At ito talaga ang sabi ng Panginoon. And then kakalimutan mo na yung original na narinig mo, mga kapatid, dahil agad-agad ikaw ay naniwala doon sa nagsasabing siya po ay lingkod din ng Panginoon.
So, walang masama mga kapatid sa panahon natin ngayon, okay? Dahil ang dami-dami po sa atin na mga Baptist, especially mga Baptist ay nagising sa traditional Baptist, okay? At marami pong mga, buti na lang, andyan talaga, no? Ang Word of God, mabubuklat po natin, mabubuksan po natin, at ma-check natin. Okay? Parang magiging kagaya ng ugali tayo ng Berea, mga kapatid, na talagang they search daily. Tinitignan kung nandun nga ba talaga. So, mga kapatid, ang dami pong deception ngayon, ha? Paul does not say, change your message. Sa kabila ng napakaraming deception, dark ng days, hindi niya sinabing, change your message. Okay? Or blend with the times. Ibig sabihin ay, makiuso ka ng konti. Okay? Mga kapatid, sa strategy, sa method, po pwede naman po na meron po talagang iba't ibang method no? Pagdating sa soul winning, pagdating po sa approaching, mga kapatid, marami po ang pwedeng method. Pero pag ang message na po ang mababago, okay? Mapapababaw na po ang message, mga kapatid. Hindi po maaari yun. Kaya nga po, sabi ni Apostle Paul, binigay niya yung kanyang powerful command kay Timothy, but continue thou. Amen? Bakit? Ang kasunod kasing verse nun, mga kapatid, ayun, evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Kaya nga sabi niya, magpapatuloy yan evil man and seducers hanggang sa bumalik ang ating Panginoon, mga kapatid. Hindi naman po magbabago yan. Palalangan ng palalayan, mag-i-increase yan, wax worse and worst. Palala po yan ng palala. Kung sa politika natin, mga kapatid, sa ating bansang Pilipinas, talagang palala po ng palala ang sitwasyon, ganon din po, mga kapatid, sa ating pong spiritual life. Marami po, mga kapatid, ang palala ng palala ang sitwasyon spiritually. Sabi ng Bible, deceiving, nandideceive sila ng tao, na-discuss na po natin yan, naging topic na po natin yan, and at the same time, habang nandideceive sila, nadideceive din sila. Bawian na lang. Okay, nandideceive ka, ha? Ako naman, madideceive ka rin. At habang nandideceive sila, mga kapatid, palalim ng palalim yung deception na natatanggap nila. At hindi sila aware doon, mga kapatid. Ganyan katindi ngayon. Para hindi po tayo, mga kapatid, na madamay dun sa apostasy na yan. Andyan ang salita ng Diyos. Andyan ang sulat ng Apostol Pablo. Hinahamon tayo, mga kapatid, but continue daw. Sige, bahala na sila kung yan ang kanilang trending. But, yan, may but Pero tayo, mga kapatid, magpapatuloy tayo. Amen? Continue in eternal things matters more than momentary enthusiasm, mga kapatid. Lalo na kapag ang pinag-uusapan po natin ay mga bagay na makalangit, mga kapatid. Alam natin na may eternal value ito. Bakit tayo hihinto? Bakit tayo hihinto, mga kapatid? Talaga nangyayari lamang po yung mga problema na yan. Kahit sa church natin, dumarating po, may mga problema tayo. Hindi natin iniisip na mangyayari sa church natin. Bakit? Sa atin bilang mga Kristiyano, nakita ba natin sa Bible na ang purpose ng discouragement at purpose ng mga negative na nangyayari sa church natin ay upang tayo ay maghinto? Wala pong ganun. Kung ikaw ay Kristiyano na at anumang hardship, difficulties na nangyayari sa iyong buhay, pinatatatag ka lang ng Panginoon. Kailanman hindi pinurpos ng Diyos na ibigay sa atin ang ganitong mga sitwasyon para tayo huminto. Binibigay ng Panginoon yung mga sitwasyon na yon upang lalo tayo magpatatag. At ang sabi ng Bible, magpatuloy. Amen? Okay, mga kapatid? Christianity is not a 100-meter dash. Hindi po ito takbuhin, mga kapatid, na meron pong 100 metro lang. It is faithful endurance in truth, amen, in doctrine and ministry which until the Lord comes, mga kapatid. Okay? Kaya nga po, nung natutunan ko itong right division na ito, natutunan kong ako'y saved na, natutunan ko na meron akong reward sa langit, natutunan ko, mga kapatid, na may eternal security. Alam ninyo, yung iba sa inyo alam kung gaano katindi yung
amin pong dinanas. May mga taong nagsabi sa akin na, mag-stop ka na, don't serve God anymore. Don't serve God anymore. Mga kapatid, how can I? How can I? Paano ko titigil? Kaya po kahit sa paanong pamamaraan, hindi ako tumigil kahit anong tindi ng problema naming mag-asawa, mga kapatid, no? Hindi ako tumigil mag-pray. Araw-araw nagpi-pray pa rin ako. Araw-araw nagbabasa pa rin ako ng Bible. Na iniwasan ko lang yung ibang mga bagay na talaga makapagpapatrigger ng sitwasyon. Pero yung relasyon ko sa Panginoon, hindi po huminto. Hindi po, mga kapatid. May mga realization, may mga bagay na dapat i-correct, may mga bagay na dapat ayusin. Pero kailanman, mga kapatid, hindi ako tumigil. Hindi po ako huminto. Sino magsasabi sa iyo na tumigil ka na sa iyong paglilingkod? Pambira, paglilingkod na nga patitigilin ka. Dapat ang sabihin, go, continue, and sin no more, di ba? Kung sa tingin ng iba, gumagawa ka ng kasalanan, meron kang kasalanang kinukumit, dapat ang encouragement sa iyo ay go. Magpatuloy ka sa paglilingkod and sin no more. Stop mo yung mali, pero magpatuloy ka sa tama. Dapat ganun, mga kapatid, di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ang itigil natin ay yung bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero yung kalugod-lugod sa Panginoon, kailanman walang sino man magsabi sa iyo na stop mo yan. Wala. Hindi sa Panginoon yan kapag ka nagsasabi na ganun, stop mo yan. Ang bihira. Gawain nga ng Panginoon, pa-stopin mo. Pa-stopin mo yung mali. Amen? So, ganun po yun. Number 1 sa ating point ngayong umaga, continue in sound doctrine. Eternal truth ito Ang sound doctrine po, mga kapatid, ay inihahatid po tayo sa mga makalangit na mga bagay. Kaya sabi po dito sa 2 Timothy 3:14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Grabe ito, mga kapatid. Alam natin, tiyak na tiyak tayo na tayo po'y ligtas. Tiyak na tiyak tayo na tayo papuntang langit. Tiyak na tiyak po tayo, mga kapatid, na tayo pag-aari ng Panginoon. Amen. Tiyak na tiyak tayo na tayo justified, mga kapatid. At alam natin, mga kapatid, na ang mga problema, sitwasyon sa buhay, hanggang dito lang yan sa lupa. Temporal lahat yan, mga kapatid. Pero hindi ko ipagpapalit ang mga bagay na spiritual, mga kapatid, para po sa mga bagay na ito na temporal. Okay? Yung sama ng loob, yan po ay lumilipas yan. Okay? Lumilipas yan. Pero, mga kapatid, yung pong pagkakaroon ng spiritual blessings, tignan natin yung mga bagay na kung saan na-bless tayo. Napangiti tayo. Umiiyak tayo dahil na-enjoy natin ang Word of God. Nakita natin yung buhay natin na dati talaga wasak tayo, sabog. Pero ngayon, ay okay na yung buhay natin. Amen. So, alam nyo, ang isa sa sekreto na meron tayo at wala ang mga unbeliever ay yung pagkakaroon ng pananatili sa kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kahit masunog ang bahay, wag nawa. Kahit po bahain, lindulin tayo, hanggang dyan lang yan minsan may pera, minsan wala. Minsan ang laki, di ba? Nung December, laki ng bonus nyo. Di ba? Okay? Tapos, nawala na. Okay? So, ganyan lang dito sa mundo talagang. Pero, tingnan natin yung mga bagay na may eternal value, mga kapatid. Masarap po magpatuloy sa mga bagay na eternal. Kung nasimulan mo ng manalangin, huwag kang huminto sa pananalangin. Pray without ceasing. Kung naumpisahan mo nang umattend sa isang church na kung saan alam mo na lalago ka at ang iyong family, continue. Amen. Magpatuloy ka. Kung ikaw ay naumpisahan mo ng makinig dito sa ating online ministry, nandito ka na, huwag ka nang lumabas. Amen. Patuloy ka na. Nagpatuloy ka na. Mag-abound ka pa. Kung ikaw preacher, magturo ka din. Amen.
Ano pa, mga kapatid? Kung ikaw ay mayroong desire na magbigay, mayroon kang desire na sumuporta sa gawain, sa mga missions na pinakikita sa iyo ng Panginoon at nakapagsimula ka na, ipagpatuloy mo. Pagpatuloy mo sapagkat kaya ka nagkaroon ng desire na tumulong kasi galing sa Diyos yun. Oh, okay? Galing sa Panginoon yun. Ipagpatuloy mo lang sapagkat naniniwala ako may gagawin ang Diyos doon sa iyong binibigay na ambag sa gawain ng Panginoon. Amen? Kagaya po dito sa ating nalalapit mga kapatid na escapade. It's coming 2026. Ngayon 2026 na pa lang yun. So, ngayong April 2. Oh, marami sa inyo na may desire na pumunta. Pero talagang hindi maaari. Sirap ang sitwasyon. May inaalaga ang kamag-anak, may hayupan, may negosyo na hindi po pwedeng basta na lang iwanan, mga kapatid. Pero andun talaga yung desire. Hindi mo maihabilin sa iba, pero andun talaga yung desire. Okay? But you're able. Financially, you're able naman. Why not i-divert mo? You can support, you can ambag, mga kapatid, para sa gawain ito. Amen? So, ganun lang po, mga kapatid. I hope na kayo po ay kausapin ng Panginoon na magpatuloy sa mga bagay na may eternal value. Okay? Mga kapatid. Evil men and seducers, yes, nandyan yan, patuloy lang po yan. Nandyan lang po yan. The world changes, deception grows, but truth remains eternal. Okay? In this present dispensation, God is revealing His truth through Apostle Paul for the body of Christ. Alam nyo, yung pinag-uusapan natin kagabi tungkol po sa God's Purpose and the Mystery Program. Mga kapatid, yan po yung revealed na. Revealed na po yan. Nandyan po yan sa Bible. Okay? Pero, hindi yan revealed sa napakaraming churches. Hindi yan revealed sa ating mga kamag-anak. Amen? Yan, alam nyo, yan po talaga yung message natin eh. Gawa tayo ng paraan para po ito totally ma-reveal talaga, ma-expose itong revealed truth na ito through Apostle Paul. Amen? Wala na si Apostle Pablo, pero ang kanyang mga salita nandyan pa rin. Yung iniwan niya sa atin at may banal na spirito tayo, mga kapatid. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Magsama-sama tayo. Magtulong-tulong tayo, mga kapatid. Magkapit kamay po tayo. Magbayanihan po tayo. Bawat bagay na opportunity para po sa gawain ng Panginoon, just be there. Amen? Just be there. Ipaalam mo sa pastor mo, ipaalam mo mga kapatid sa missionary, Pastor, I'm with you. I'm with you. Kasama mo ako, alam niyo po. Sasabihin ko to, brother, kung nakikinig si Brother Lester, ay gusto kong sabihin sa'yo kung gaano kalaki ang impact sa akin nung pag-join mo bilang maging preacher din dito sa ating page. Alam niyo po ba na minsan dumarating yung discouragement sa akin na parang ako na lang yung nagtuturo, ako na lang yung nagpi-preach, wala na akong kasama, wala na akong kakampi, wala na akong kaibigan na nakikita ko, nakaka-fellowship ko at nakakasama ko sa mga conferences. Wala na, ako na lang. Pero mga kapatid, nung pumasok si Brother Lester, habang nagtuturo siya, nung nakita ko, umpisa kong narinig ang kanyang boses at nagtuturo siya kahapon. Alam niyo bang, ako po'y sobrang na-bless. At sabi ko, Lord, may kasama pa pala ako. Amen? Meron pa pala akong katuwang sa ministry. So, sobrang galak ng puso ko. Alam niyo, parang bang sundalo na, parang alam niyo, naalala niyo si itong propeta na ito, nawala sa isip ko, na inakala niya mga kapatid na wala nang natira. Si J.C. Con ba yan? Simula sa letter J. Wala sa isip ko. Mental block ako, mga kapatid. Siguro ganyan talaga effect ng bagong gising. Okay? Pero
mayroong isang propeta sa Bible, mga kapatid, na si Elijah ba yun? Si Elijah. Okay, si Elias. Si Elias ba? Si Elijah, hindi si Elias. Mga kapatid, si Elijah, feeling niya parang iniwanan na siya ng lahat. Okay? Talagang discourage na. Pero nung sinabi ng Panginoon na, hindi, nagtira ako ng 700. Nandun sa cave. Wow, nagtatago din. Mga kapatid, nagtatago ka, ikaw, nagtatago din sila, nandun sila sa cave. Nireserve ko sila, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, nakaka-bless. Alam mo yung sundalo ka, yung pakiramdam mo, patay na lahat. Pagtingin mo, patay na lahat. Pero maya-maya, kita mo, babariling ka na. Pero biglang mayroong bumaril doon sa babaril sa'yo. At may kakampi pa pala ako. Amen. So, encourage, mga kapatid. Kaya, ito ikaw man ay wala sa front line ng laban sa Panginoon. Pero ikaw ang nagpupush dun sa iyong preacher. Nagpupush ka dun sa iyong pastor. Pastor, kaya mo yan. Pastor, andito lang kami. Babakapan ka namin. Iko-cover ka namin. Amen, amen. So, praise the Lord for that. Nakakapagbigay po yun ng encouragement. Kaya mga kapatid, kaya nga, di ba, laging bukang bibig ko na every gising is a blessing. Kaya ano pa yung sinasabi ko lagi? Make me a blessing to someone today. Amen. Lahat po tayo, yan ang isipin natin. Pag gising mo sa umaga, hindi yung ang iniisip mo agad ay sinong pwede kong tawagan para maging blessing sa akin. Huwag ganoon. Ating isipin ay sino yung taong pwede kong tulungan at ako'y maging blessing sa kanya. Amen. Alam nyo, yun yung mga isip na mga matured ng Kristiyano. Naghahanap kung papaano po siya magiging blessing sa iba. Amen? Sapagkat yung bata gusto lagi, pahingi papa, pahingi mama, pahingi tito, pahingi uncle, pahingi. Amen? Pero ang matured, mga kapatid, ay naghahanap siya ng paraan. Paano kaya? Diba parang yung Macedonian Church? Sila pa ang nakikiusap. Sige na, tanggapin niyo po ito. Nasa deep poverty na sila, pero please, tanggapin niyo tong aming kaloob. Yung hirap na sa kanyang buhay, pero siya pa nag-i-insist na para bang masama ang loob niya pag di mo tinanggap yung kanyang ibibigay. Amen. Mga kapatid, sana po magkaroon po ang bawat isa sa atin ng pagpapatuloy sa mga bagay na ganyan, sa mga may eternal value. Amen. Now, mga kapatid, in this dispensation, ibinigay sa atin ng Diyos ang isang napaka-special na tungkulin. Ang ipangaral to make all men see what is the fellowship of the mystery. Itong doktrina na ito na ibinigay sa atin sa dispensation of grace, mga kapatid. Sabi po dito sa Titus 1:9, holding fast the faithful word as he hath been taught. Amen? Kung natutunan natin ito, ang mga bagay na ito, sabi yan, hawakan mo ng matindi. Hawakan mo ng matindi. Amen? At ipasa mo sa iba. Huwag kang papayag. Diba pa? Sino sa inyo dito ang marunong mag-basketball? Kasi hindi ako magaling sa basketball. Sa billiard ako magaling. Hindi naman magaling na magaling. Pero yun ang paborito ko. Alam, pag paborito mo yung laro, mahusay ka dun no? Pero hindi na ako nagbibilyard ngayon. Minsan nagkakayayaan pero walang sugal, mga kapatid. Pero ang sinasabi ko ay basketball. Sino sa inyo ang nagbabasketball na hindi kayo pinapasahan nung kakampi nyo ng bola? Tapos ma-realize mo na lang na, ba't kaya hindi ako pinapasahan? Ang bira, isang beses na ako nakahawak ng bola sa buong laro na yan. Ganyan po pag walang tiwala sa'yo ang kakampi mo. Okay? Ikaw din naman di ba?
Pag ikaw ang may hawak ng bola at kita mo na yung nag-aabang doon para i-shoot yung bola ay hindi talaga marunong mag-shoot at hindi rin marunong magpasa at hindi rin marunong mag-dribble, mga kapatid, di ba? Ipapasa mo ba yun basta-basta? Hindi po. Kaya nga doon sa 2 Timothy 2, sa faithful men mo ipapasa eh. Pag hindi faithful man parang, naku, sayangin mo lang ang truth. Ha? Doon mo sa faithful man ipapasa eh. So, ganun din po mga kapatid. Hawakan nating mabuti at sikapin natin, tumingin tayo, ba? Sino kaya yung pwede kong pagpasahan? Continue in Paul doctrine, continue in grace, not law of Moses. Continue in truth, not yung trending. Hindi ko ano yung trending. Ha? Truth, not trend. Mga kapatid, eternal value is found in sound doctrine, not popularity. Okay? Hindi po ibig sabihin na naging popular ka, okay na. Ang saya-saya mo na. Hindi po. Ang daming popular na mali ang doktrina. Okay? Siya, dapat makuha po natin yan. Dapat maintindihan po natin yung mga kapatid. Number 2 sa ating point ngayong umaga. Continue in faithful ministry. Continue. Meron tayong present stewardship. Okay? Ano ang involvement mo sa ministry ngayon? Sige nga. Saan ka involved ngayon sa ministry? Sa church. Saan? Continue daw. Continue daw. Ano sabi dito? Sa panahon ni Apostle Paul, sinabihan niya si Timothy sa 2 Timothy 4:5, 2 Timothy 4:5. Sabi niya, "But watch thou in all things. Endure afflictions." Ano pa sabi niya? "Do the work of an evangelist." Pastor siya ha? Pero sabi niya, do the work of an evangelist. Look at this. Make full proof of thy ministry. Okay? Meron tayong ministry. Tayo collectively. Pero, meron tayo dapat personal ministry. At masasabi natin, this is my ministry. This is the measure God gave to me. And this is the ability God entrusted to me. I'll be faithful in this ministry. Sabi ng Bible, make full proof of thy ministry. Ano ang ministry mo? Pag-preach? Continue. Anong ministry mo? Pag-support sa pastor? Pag-alalay sa kanya? Pag-encourage sa kanya? Continue. Anong ministry mo? Binigyan ka ng negosyo ng Diyos. Binigyan ka ng magandang trabaho. Meron kang kakayahan para magbigay sa ministry ng Panginoon. Continue. That is your ministry. Angkinin mo yan. Ministry ko to. Ministry ko ito na mag-encourage. Ministry ko ito na mag-contribute. Ministry ko ito. Amen, mga kapatid. Tanggapin mo na sa'yo yan. Amen? God has entrusted us with present ministry. Kung ano yung present ngayon, diyan ka magpatuloy. Ha? Wag mong don't dwell in your former regrets. Marami tayong regrets, mga kapatid. Pero maging stepping stone natin yun para lalo po tayong lumakas at magpatuloy ngayon. Lahat ng opportunity today, grab it. Amen? Basta yan ay sa ikasulong ng gawain ng Panginoon, grab it. Oh. Yung ating fellowship dito sa April, hindi ka pa nakapunta ng Ilocos, hindi mo pa nakita si Missionary Anton ng Mukhaan, okay? Hindi mo pa gusto mo makita yung ibang kasama natin sa online. Oh, makikita nyo mga kapatid, makikita nyo this coming April si Brother Lester, yung nagturo kagabi. At doon makita, tama nga. Hindi siya ganun, hindi di ba? Natatawa ako sa sinabi niya kahapon na may nagsabi sa kanya, "Oh, Brother Lester, payat ka na ngayon." Tuwan-tuwa naman siya. Mga kapatid. Okay? So, makikita nyo na malakas lang pala yung filter ni Pastor Anton, yung missionary Anton. Sobrang ganda lang pala ng filter niya, kaya mukha niya yung makinis. Pero sa totoong buhay, hindi yung ganyan yan. Okay, mga kapatid?
Hindi ko kasalanan yan. Yung anak ko ang naglagay dyan, ha? Yung anak ako ang nag-adjust niyan. Okay? Pag ina-adjust ko, mga kapatid, it's either pumapangit naman ng sobra at gumagwapo naman ng sobra. So, mga kapatid. So, yun po. Ang point ko, mga kapatid, is may mga bagay-bagay sa buhay natin na excitement. Minsan lang mangyari yun sa buhay natin. Magkita-kita tayo. Pag-fellowship tayo, mga kapatid. Okay? Paghandaan nyo po, pag-ipunan nyo. Okay? Punta kayo rito, mga kapatid. Let's have fellowship. Mag-ihaw-ihaw tayo. Doon tayo, bonfire tayo. Okay? So, ganyan lang yan. Testimony time. Paano ka na-save? Di ba? Ang sarap nun, mga kapatid. Informal siya. Hindi formal. Huh? So, yun po, mga kapatid. Come with your family. This coming April, ha? Mga kapatid. Okay? So, ano man ang ministry na binigay ng Diyos sa'yo ngayon, patuloy ka lang. At yung nakikita mong future ministry, inubuksan ng Diyos ang interest mo, ipurso mo yun. Amen? Sapagkat kung saan nandun ang iyong puso, sabi ng, alam niyo pong hindi po yun negative lamang. Sabi ng Panginoon Hesus, kung nasaan ang iyong kayamanan ay naroon ang iyong puso. Di ba? Kung ang kayamanan mo ay Word of God, andun ang iyong puso. At yun din lagi ang iyong ginagawa, at yun din lagi ang iyong nababanggit sapagkat, alam mo yung mga tao, madaling mabisto. Kapag in love, ang daling mabisto. Bakit? Laging bukang bibig. Yun po yun, mga kapatid. Okay? So, God has entrusted us with a present ministry. Okay? Mga kapatid, kalimutan na natin yung mga former regrets natin. Stay tayo ngayon. Amen? Be encouraged, mga kapatid. Sa ating local church, kung ikaw ay nagtuturo sa iyong local church, may children ministry ka dyan, patuloy ka lang. Evangelism, sige lang. Punta ka doon kahit nag-iisa ka. Sama mo asawa mo, isama mo anak mo. Sige, mag-Bible study kayo. Ano pa? Meron tayong online ministry ngayon. Digital missions, may preaching, may teaching, reaching souls beyond borders. Kaya nga po ito household ministries. Marami ministries. Kasi po, kagaya po mamaya, may schedule na naman po kami ng visitation and Bible study ng aking family doon sa ating outreach dito sa Pagudpud. Okay? By and by, babalik na ulit kami sa street preaching. Kasi, ang dami po mga side traction, mga kapatid, na hindi naman po totally nawala sa gawain, na refocus lang doon sa iba. Pero part pa rin ng gawain ng Panginoon. Okay? Last week, nandun po ako, nagbahay-bahay ako doon sa ating outreach doon. Mas may mga panibagong prospects. See? Yung binigyan po natin ng groceries, ng gift nung last December, di ba? Kung may ambag ka doon, may bunga na po. 3 family po ang bunga. Binisita ko nung last Saturday. Willing na magpa-Bible study. Willing na po. Bakit? Pinakitaan mo ng mabuti, mga kapatid. So, lagi, meron pong effect ang salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, huwag tayong manghinayang. Alam nyo, lahat ng binibigay natin sa gawain ng Panginoon, hindi po gastos. Ang lahat ng binibigay nyo sa gawain ng Panginoon ay investment spiritually. Okay? Investment spiritually. Biruin mo. Yung ibibigay mong temporal, yung mga bagay na sisira, counting halaga ng kita sa lapi na binigay sa iyo ng Diyos, ibinigay mo, tapos nag-invest ka ng material na bagay. Di ba? Material na bagay yung pera Material na bagay yung sasakyan, di ba? In-invest mo sa gawain ng Diyos. Pero yung pera na yon, ginamit ng Diyos para ma-save yung 10 kaluluwa. Sige nga, tanungin ko po kayo. Maikukumpara nyo ba ang value ng pera na yun doon sa value ng kaluluwa? Sabi ng Bible, mapasayo man ang lahat ng pera, mapasayo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Kung maiwawala mo yung kaluluwa, anong pwedeng ipalit mo sa iyong kaluluwa? Sobrang precious ng kaluluwa ng tao. Ngayon, ikaw ay nagmagandang loob.
nagpagamit ka sa Diyos, nag-ambag ka, tumulong ka, at may nasave na 10. Kahit na hindi 10 eh. Kahit iisa na nga lang eh. May nasave kahit iisa na lang mga kapatid. At naging bahagi ka doon, maramdam mo yun sa puso mo, bahagi ako dyan, part ako dyan, praise the Lord, amen. Hindi ka magmamalaki, pero alam mo sa puso mo, Lord, thank you so much. Ginawa mo kong partaker, amen. Patuloy tayo mga kapatid. Okay? Sa Colossians, tignan niyo po ito. Dito muna, sa 1 Corinthians 4:1 and 2. 1 Corinthians 4:1 and 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ. Moreover, it is required in his stewards that a man be found faithful. Lahat tayo katiwala. Tandaan niyo po yan, ha? Iba-iba lang ang measure natin, pero may pinagkatiwala ang Diyos sa atin, ha? Maging faithful daw po tayo, sabi ng Word of God. Magpatuloy po tayo. Colossians 4:7, sabi ng Bible, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Amen. Ano yung ministry na alam mo na ikaw ay para dyan? Music ministry, pagpapiano, okay? Paggawa ng tracks. Amen. Ano po yung ministry na alam mong ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan? Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord. Ang sabi, that thou fulfill it. Amen. Romans 10:18. Their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Alam niyo ba mga kapatid? Itong ating online ministry. Listen to this. Itong ating online ministry. Tingnan niyo yung verse na yan. Sister Tess, pakilagay nga yung buong verse. Ha? Yung buong verse nga po pakilagay. Romans 10:18. Okay, hintayin ko po ha. Technology did not change the message. In fact, it expanded the mission. May verse sa Bible na parang umuugnay sa propesiya o propesiya para sa dispensation na ito dahil sa technology. Look at this. Ang sabi niya, but I say, have they not heard? Sabi niya, yes, verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Amen? So, don't you know mga kapatid na ang ating online ministry, because of the internet connection, okay, ay napapakinggan at pwedeng mapakinggan hanggang doon sa dulo ng lupa. Kaya nga mga kapatid, kita nyo, hindi ako tumigil. Hindi ako tumigil sa pagtuturo online. At ang dami pong nagsasabi sa akin, Pastor, ibalik niyo na po yung public online ministry po ninyo. Pero kahapon nag-uusap kami ng aking wife. Mas peaceful pala pagka po talagang private. Mas peaceful. Pero doon sa YouTube, magiging public po yun mga kapatid. Naka-enlisted ngayon, hindi pa ho public eh. Enlisted pa lang. Pero, sino man ay pwede maka-access kahit hindi sila member. Okay? Pwede maka-access basta meron po silang link. Pero ito, tingnan nyo mga kapatid. Kahit yung mga kamag-anak nyo nasa Australia, kahit nasa Canada, kahit po nasa Thailand, sendan lang po ninyo o i-join natin dito sa ating private group na ito, maririnig po nila ang mga pagtuturo ng Word of God. Di ba? Ipagpatuloy natin to. Dapat bang ipagpatuloy? Yes, kailangan nating ipagpatuloy. Okay? Ang ating mga gamit, mga kapatid, unti-unti po itong maluluma. Okay? Pero, kung tayo po'y magtutulungan, mga kapatid, mas mapapaayos po natin ito. Okay? Yung aking camera, may 5 taon na po ito. Okay? At minsan, nakikita ko na yung battery niya, papalit-palit na po, biglang namamatay. Darating ang araw, masisira yan. Yung aking mic, mga kapatid, ito, yan, nagkakaroon na rin po ng problema. Okay? Minsan, nawawala, bigla napuputol, mga kapatid. Alam ko, mayroong kinalaman ito, yung battery po niya, mga kapatid. At ito po yung disposable. So, ang point ko, mga kapatid, is,
kung tayo'y tinawag ng Panginoon sa online ministry, amen, paghandaan natin, suportahan po natin. Kung may pangangailangan, mga kapatid, willing tayo na mag-support. Amen? Sa gawain po ng Panginoon. Hindi lamang prayer, mga kapatid. Hindi lang prayer. I do believe mahalaga ang prayer. Pero, mga kapatid, alam po natin na ang katugunan minsan sa ating mga prayer ay tayo mismo. Okay? At hindi natin dapat ituro sa iba. Tayo mismo eh. Tayo po ang gagamitin ng Diyos kapag nandun po yung burden na yun sa puso natin. Be willing lang. Be willing, mga kapatid. Ha? Continue means using every God-giving platform to proclaim eternal truth. Again, continuing means using every God-given platform to proclaim eternal truth. Number 3, continue with eternal perspective. Continue with eternal perspective. Wala, ano po ito? Yung ating reward. Yung ating reward. 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. 2 Timothy chapter 4 verses 7 and 8. The Bible says, I have fought a good fight. Amen. I have finished my course. I have kept the faith. Amen. So, biblical yung good fight. Okay? Mga kapatid, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. Paul did not say, I started well. Okay? He said, sabi niya, I finish. Sabi niya, I have finished my course. Mga kapatid, pag namatay kaya tayo, pag mamamatay na kaya tayo, ito sinabi ni Apostle Paul, mamamatay na siya, malapit na siya matay. Alam po niya. Pero kung mamamatay siya, mga kapatid, anytime sa panahon na yung sinulat niya po itong 2 Timothy, alam niya, pinaglaban siya, lumaban siya ng good na paglaban. Ha? Lumaban siya ng mabuting paglaban. At natapos niya kung ano man yung course na kanyang tinanggap sa Panginoon. Walang iba, kundi po yung pangangaral ng Gospel of the Grace of God. Makikita yan sa Acts chapter 20 verse 24. That's the ministry na na-receive ni Apostle Paul mula sa Panginoon directly to preach the gospel of the grace of God. At ang sabi niya, I have finished my course. Talaga naman eh. Kasi kung hindi po nagtapos ng maayos si Apostol Pablo, aba, may pag-uusapan po ba tayo ngayon? Wala po. Meron po ba tayong pag-uusapan? Wala. Sapagkat mga kapatid, si Apostle Paul ang ating huling sinugo ng Diyos para sa ating mga hintil. Ha? Okay? Kaya nga mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ito po ang sinasabi ng Word of God. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Amen. Always abounding, always abounding, always abounding. So, kung hindi po totoo yung continue daw na ating topic ngayon, hindi po sasabihin ng Diyos yan na always abounding. Ano bang sabi sa Galatians 6:9? Galatians 6:9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Ang daming verse. 2 Corinthians 4:18. 2 Corinthians 4:18. While we look not at the things which are seen, for the things which are not seen are eternal. Lahat po ng mga bagay na nakikita ay temporal, but those things that are not seen is eternal. For the things which are not seen are eternal. Sabi po ng Word of God. So, temporary applause fades, but eternal rewards remain. Amen? So, piliin natin mga kapatid na magpatuloy. Ano po? Piliin natin magpatuloy. The world will worsen. Deception will increase. Many will quit. But God's message to the faithful remnant is still clear. Amen? Kung ikaw ay nandito pa rin nagpapatuloy, remnant ka na.
Oh, di magpatuloy ka. Anong utos ng ating Apostol Pablo kay Timothy na para din sa atin? But thou continue. Ano man niyang paworsen ng paworsen na yan, yung deception na yan, pa-increase ng pa-increase, maraming magkikwit, mga kapatid. But tayo po, na nakaunawa ng katotohanan ito, sabi ng Bible, thou continue in sound doctrine, in faithful present ministry, and at the same time, in our eternal hope and perspective. Amen? The most important things to continue are those that have eternal value. Tandaan po niya na, kung meron po tayo mga bagay na ipagpapatuloy ay may mga value talaga sa future, eternally. Okay? Ano yon? Truth, souls, mga kaluluwa, mga ministries na meron tayo ngayon, and higit sa lahat, hindi tayo pwedeng mamatay na hindi natin pinangahawakan ang Word of God. Diyan tayo magpapatuloy. Diyan tayo huhugot ng lakas sa salita po ng Diyos. Amen? Let us not be known as people who are started strong, but as saints who continued faithfully until the end. Amen? Praise the Lord for that. Sa ating pong huling talata, basahin po natin na kompleto ang 1 Corinthians 15 verse 58. Anong sabi po rito mga kapatid? Sa 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, amen, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Mga kapatid, hindi po sayang ang atin pong ginagawa para sa Kanya. Salamat po mga kapatid sa inyong pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Salamat po mga kapatid sa inyong patuloy na pag-encourage sa mga men of God. Salamat sa pag-aambag ng inyong lakas ng anumang bagay na nasa sa inyo. Mga kapatid, magpatuloy tayong lahat kung saan po tayo tinawag ng Panginoon. Claim it. Amen? Angkinin mo yung ministry mo. That's your ministry. That's your measure and that's your ministry. Amen?